ka ng kamay yung hindi nakaintindi ng Ilocano. Isa lang. Oh, praise the Lord, isa lang. Kaya siguro umupo na lang si Pastora Aileen dyan at i-interpret na lang, ano? Okay? Anyway, salamat sa Diyos dahil itong binigay nila na pag-aralan natin yung Solomon's Apple. Pag sinabi mong Solomon Apple ay pupunta tayo dun sa literal na apple. Hello? Literal na apple, napakaganda. No? Napakaganda ng mga tsura. Kaya sabi ko naman pag sinabi mong apple, nalala ko na the apple of my eyes is my wife. Pag sinabi mong apple of my eyes, very dear. Yeah. Very mahalaga. Sabihin mo, mahalaga ka. Mahalaga. Ang pinapahalaga namin mga lalaki ay ang aming mga asawa. Amen. Paano kung ikaw ay nandito at ang iyong asawa ay nasa nasa Philippines? Where is the apple of their eye? Yan, yung apple of the eye din, ano? Kaya sabi dito na pag sinabi mong apple, nakakaakit. Yan, nakakaakit ba yung apple na nakikita natin? Alam mo, nung kumakain kami ng apple noon, nung bata pa kami, mayabang ka na. Mga may way back 1980, 19... Pag mayroong darating sa Manila, pupunta sa amin, pag sinibigyan kami ng apple, wow, ipinagmamalaki namin yun. Bakit? Bihira lang makakain ng apple noon, mga kapatid. Hindi ko alam kung may apple din sa inyo, no? Pero alam mo yung pag sinabi mong apple, ay sinasabi nila, dito raw nahulog si Adam. No? Pero hindi yun, hindi nahulog si Adam sa apple. Alam mo ba kinain niya Adam noon? Alam mo ba yung kinain nila? Wala kang nakakalaman na. Pero gusto yung malaman. Meron ba nakakalam yung kinain niya Adam noon nung nahulog? No? God forbidden na huwag kang kakain. Anong prutas yun? Pwede bang pumunta ka doon sa market na sasabihin mo, can I buy wisdom, knowledge? Wala no. Pero sasabihin ko sa inyo, pero huwag yung sasabihin na sinabi ni Pastor Navarro, huwag kang magiging wrong doctrine ako. We will go to the biblical Revelation chapter 12 verse 9. Basahin nyo nga kung alam nyo na kayo ang masasagot. Revelation chapter 12 verse 9. Kasi nung magpapasa. Pupunta kayo sa apple kasi maraming kayo sa klaseng apple. No? Anong oras tayo dito, Pastor? 27. Tatapos ako. Girl, okay. Sino gusto mo sana? Come on. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang kampon. Hindi mo ba yung itinapon ng dragon? Siyang dinawag na Diablo, yung ahas na ahas, no? Yung ahas na nagiging Satanas. Saan nakalagay yung sino ang nag-tempt kay Eva? Ahas. Sino ang nasaan yung ahas? Dragon. Anong klaseng prutas? Dragon fruit. Wala akong sinabi dyan. Kayo ang nagsabi. Kita mo rin yung dragon di ba? Yung dragon na yan, yung dragon fruit yan, nakakaakit. Yung mga itsura, no? Nakakaakit. Pag giniyak mo yan, na red. Wala akong sinabi Hindi ako nagsabi. Kayo ang nagsabi na nag-dragon fruit. Okay, praise God. Okay, pupunta tayo dito sa Adam Solomon's Apple. Ito ay Ilocano, makaayayo iti mata. Yan, makaayayo, kaya apple of the eye. Yung maganda sa paningin. No? Nakakaakit-akit. Kaya naman, ang sabi ng Biblia dito sa Bible,
kung nakakaakit, yung sinabi ko na, paano yung mga nandito at ang asawa ay nasa Pilipinas? Anong dapat mong gawin para hindi maakit? Hindi maakit. Mapalad kayo kung ang mga naasawa niyo ay mga Kristiyano na. Kung hindi, medyo 50-50 yung taligilid yun, ano? Isa lang, merong paraan para sila ay makakilala sa Panginoon. Tayuan mo yung verse na sinabi ni Paul sa Acts 16:31. Salamat, meron pa lang ganyan. Hallelujah, praise God. Dito tayo, parang ako. Praise God. Tinapon. Nandito pa lang. Acts 16:31. Yan. Acts 16:31. Yan. Kita natin ha. Para yung mga asawa nyo ay hindi titingin ng nakakaakit. Kasi marriage ito, di ba? Okay. Mga gawa. Gawa chapter 16 verse 31. Ito nangyari noon kay Pablo nung sila ay yan. Saan na rin? Sumagot naman sila. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw ang iyong sambahayan. Yan. Kaya yung sambahayan mo na yan, yun ay para ikokot natin pag nanalangin tayo, i-claim natin sa Panginoon ang kanyang sinabi. Kaya kung anong sinasabi ng ating bunganga, yun ang mangyayari sa ating mga buhay. Amen? Praise God. Okay? Sabi niya, a marital love is permanent. Tama na naman eh. Marital love is permanent. Lalo na kung ikaw ay Kristiyano at Kristiyano rin yung asawa mo. Importante na yung asawa mo don't give up na ipanalangin siya. Kasi walang bagay na hindi kaya ni Lord na gawin. No? All things are possible to God to those who believe. At ang pananampalataya ay bunga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sinabi ko, mahirap akong mapunagin noon. Bakit mahirap? Marami akong bisyo eh. No, brother, marami tayong bisyo noon. Driver ako. Alam mo naman ang driver eh. Parang gano'n nga, no? Pero wala pa akong kakilala sa Panginoon noon. Pero sa kapapanalangin ng aking asawa, talaga na nag-aaway kami sa aking asawa eh. Ayaw ko yan, murmuragin yan. Sabi ko, pero walang bagay na matigas na pandesal sa mainit na kape. Sabi natin, walang matigas na puso sa mainit na panalangin. Palakpakan natin, Lord. Hallelujah. Praise God. Marital is permanent, sabi ng Biblia. Ito ay covenant. Pag sinabi mo, tulad, Ilocano, anong tulad sa Tagalog? Kasunduan na hindi mababali. Hindi lang mababali. Bakit? Ito ay lumabas sa bunganga ng isang mag-asawa nung sila ay ikasal. Maliban lamang kung hindi pa ikinasal. Pero dalawang klaseng kasal kasi. Kasal sa gobyerno sa Pilipino at kasal sa Panginoon. Yung kasal sa gobyerno, yung pinipirmahan. Yung kasal sa Lord, kino-confess. Pero yung confession ang pinakamahalaga. Kasi yung salita mo, yung vow mo na yan, at dapat mong yan, ay tuparin mo. Sabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 4, sabi niya, don't make a vow na hindi mo gagawin kasi magkakasala ka. Tuparin mo, sabi ng Biblia. Praise God. Okay? Sabi pa dito, kung bakit na nagkakaroon ng yung marital love is permanent, kasi yung sulat naman, yung sa kasal sa gobyerno, meron to prove na mag-asawa kayo, meron kang paper sinasubmit sa PSA. Sabi natin PSA. Kapag sinabi mo sa PSA, contract yan na covenant na kahit anong mangyari,
hanggat buhay ang asawa, hindi pwedeng mag-asawa. Hindi mo pwedeng, wala na tayo. Kasi doon sa ibang bansa, marami dito, approve ang divorce, pero sa Pilipinas, walang divorce hanggang buhay ang asawa. Babayad ka pa ng 2,000, no? 150,000 ata. Kaya babayad ka na, pero hindi pa rin, wala pa rin. Hanggat, sabi ng Biblia, hanggat hindi namamatay ang isa sa dalawang nag-covenant, hindi pwede. Kaya kung merong nag-iisip dito, o kaya yung asawa nyo doon ng gano'n, hindi pwede. Bakit? Tukso lang ng kalaban niya. Hindi apple of the eye, apple of the flesh. Yan, praise God. Sabi pa, the same, sabi niya, to complete the personal position, decision, action, guided by her protective presence. Okay? Magkakaroon ng till death do us part. Hanggang sa kamatayan. Kaya saan meron kang mamahalin kita hanggang which in sickness, in health, in poor and riches. I love you. Pero nung kami yung kinasal kami ng asawa ko, hindi ganun. Basta mag-asawa kayo, okay na. Praise God. Kung may mana kayo, sabi ng lasing na Chelsea. Ikinasal kami ng January 6. Nung kumuha kami sa PSA namin, January 11. Kaya hindi namin kung anong si-celebrate namin, yung 6 o yung 11. Pero ganun man, sabi namin sa kanya, kinasal kami sa judge. Parang nung ikinasal kami, walang magandang relasyon. Parang away. Bakit? Walang tawag ito. Walang paspas ng pastor o pare, no? Walang confession. Mahalin kita, hindi. Basta kasawa kayo, sige, perma kayo, latas. Okay. Pero dito sa sabi niya ay magkakaroon ng konbesal sa Diyos kasi, mga kapatid. Dinidinig ng Diyos ang lahat ng lumalabas sa ating buwangan. Numbers 14 verse 28. Yeah. Numbers 14 verse 28, sabi niya, sabihin mo sa kanila kung anong narinig ko, yun ang gagawin ko. Yan. Kaya ingat tayo sa mga lumalabas sa ating mga bunganga, mga kapatid. Nangaral. Yan. Tapos kaya na, kung mangako ka sa Diyos, tuparin ito, agad hindi nalulugod sa taong mangmang. Kaya tumarin mo ang iyong pangako sa Kanya. Kaya nga, mahalaga yung covenant natin sa ating mga asawa. Napakalayo sila, alam nyo, kung minsan, mapalag kayo dahil nandito kayo. Marami kayong apple of the eyes dyan na mga mall o kayong magaganda. Pero yung asawa, mamahirap. Kaya, you need to pray for them, ano? Panalangin mo sila kasi lalo na ngayon, maraming tukso ngayon sa ating mga kapatid, sa Pilipinas, maraming tukso ngayon. Praise God. Ako nga, 23 ko na 23 ko na. Ano? 73 ko na. Natutok pa rin yung mga mata ko. Amen. Kaya pag tinignan ko, hindi ko na ulitin. Minsan ko lang tignan. Huwag ko nang ulitin. Kasi kapag inulit mo yan, tukso na yan, delikado na yan. At ang sabi ng Biblia, kung ayaw mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin. Kaya kapag nakikita mo, ikaw, Eduardo, dudukutin ko yung mata mo, mabubulag ka ng gaya ni Samson, wala ka ng silbi ka, maalis agad. Yun lang naman eh. I have to rebuke myself. Ang tawag dyan eh, self-deliverance. Yeah, self-deliverance. Praise God. Okay? Sabi niya sa Deuteronomy chapter 18, verse 11, verse 18. Ito ang magbibigay ng solusyon sa mga para tayo ay magiging protective, ano? Maging yung marital love is permanent. Deuteronomy chapter 11, verse 18.
Yan. Basta natin, itanim na ninyo ang mga utos na ito sa iyong mga puso't kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa iyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Kapag alam mo ng salita ng Diyos, mahirap kang matukso. Hindi ka matutokso. Bakit? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya itinatanim natin ang salita, yung utos salita, sa iyong puso at kaluluwa. Pag nandyan na kung ano ang iniisip mo, yun ang mangyari sa buhay mo. Kaya kapag muntik ka nang mahulog, merong salita ng Diyos na magpapaalala sa iyo. Ngayon nangyari ito sa akin, mga kapatid, nung nasa Bagyo ko, destino ako sa Bagyo. Pinasok pa naman ako ng babae doon. Pinasok ako. Ba't nandito ka lumakas ka? Sabi ko ba't naman, yung tsura na naman talagang, tawag ito, Sexy. hindi sexy, tawag ito. Parang taong-taong lang yung babae naman ka. Diyosa. Hindi. Diwata. Sa'yo na yan. Masayahin. Napakahirap. Nagrigat kakabsat na umikat kuma. Ang hirap umalis. Mahirap umalis. Bakit talagang tutuksuin ka na bibigay na, manginginig ng katawan ko. At alam na rin ang asawa ko yan. May asawa pa siya. Kaya nga, sabi ko, alam niyo, ang pastor, tatlo lang ang kahulugan yan Ang tawag to, babae, kwarta, at pride. Englishin mo nga, pastora. Money, Money, woman, woman, and pride. Pride, alam mo naman. bride, yeah. Kaya, yun. Alam mo nung manginay ng katawan ko, naisip ko noon, ipinasa-isip sa akin ni Lord, si David, nung nahulog siya, Bathsheba. si Bathsheba, nawala yung karyan niya, nagsuffer siya, no? Si Samson naman, dinukit ang mata, namatay siya. Ang ipinasa-isip sa akin ni Lord, yung si Joseph, tumakbo siya. Kaya sabi ko, in Jesus' name, sabi ko, lumayas ka. Pinilias ko siya. Dito sa buko. Yung baro niya, parang ganun. Kumano. Pinilias ko niya, in Jesus' name, lumayas ka. Sabi ko, ayaw lumayas. Sayang. Pinadyakan niyo sana. Ako ang lumayas. Praise God. Ako ang lumayas. Alam niyo, nung lumayas na ako, sabi ko, ayaw ko na dyan sa Bagyo. May matukso dyan, pastor. Sino nilalagay natin? Maghanap kayo. Ay, basta ayaw ko na. Ayaw ko mahulog, sabi ko. Dyan ka muna. Okay, papayag ako. Pero magre-resign muna ako, pastor. Nung nangyari, ang Diyos ay mabuti. Hindi na ialaw ng Diyos ng tangan niyang anak ay mahulog sa kasalanan. Amen? Yun ang permanent. Praise God. Punta tayo sa marital love is power. Marital love is power. Sa Psalm chapter 8 verse 8. Psalm Solomon chapter 8 verse 8. Verse 6. Sabi niya, Ito na, pastor. kaya ako'y mahalin mo sa bisig mo'y kulong, o ang kay lakas ang panibuguman ay gayon, sinlakas ng kamatayan tumutupok sa apoy. Kaya pala, yung sinasabi mo nga mahal mo, ano man ang mangyari, ipaglalaban mo. Amen? Yeah. Nung nakita ko ang asawa ko, meron siyang cute heart. Danubyo na. May kasintahan na. May kasintahan na. Pero pumasok pa rin ako kasi nung una kong nakita siya, talagang apple of my eyes din. Hindi ko na niligawan yan. Hindi ko niligawan. Basta nung makita ko, nalapitan ko siya, gusto kitang asawahin. Mga agaw.
Ay, hindi ko pa alam na may nubyo noon. Nalaman ko na lang nung sweetheart ko na siya. Hallelujah, praise God. Kaya wala akong kasalanan. Ay, yung nubyo na yun, nung nagbabasal ako, ang unang linigawan ko ang kanyang nanay at tatay. Yun naman ang maganda eh. Ngayon, ang nagliligawan na yun isang text lang I love you todo without preno, ganun lang. Tapos huwag naman, mga dalaga, huwag naman ganun. Do not be equally yoked to an unbeliever. No? Hintayin mo, may nakalaan sa'yo. Sabi naman, may nakalaan sa'yo. Sa bundok ni Yahweh, may nakalaan. Kaya nga lang, kung mahirap kang ligawan naman, naghahanap ka ng mga bagay na yan, sabi niya, baka tatanda ka na. Kaya kung may naghahanap sa amin lalo na sa Villasis. May pastor din kami naghahanap sa Villasis Hallelujah. Sabi niya, Pastor, pagpunta mo sa Hong Kong, kunin mo nga yung litrato. Ayas ko ba, ipagpipirmission muna ako. Kung ayaw niya, hindi ko muna ibibigay. Sabi ko sa kanya, alam, Pastor sa Villasis din yun. Hallelujah, praise God. Bawat isa may nakalaan. Amen. Kasi kayong mga babae, kinuha ng Diyos sa tadyang. Paano kung yung lalaki hahanap ng tadyang at ikaw yun? Hindi mo masasabi na, hindi pwede, hindi. Bakit? Pero merong force, merong intense force na nagpipigil. Ano yon? Yung intense force na nagpipigil dahil sa kabuhayan. Ano? Okay? Panalangin mo, sister. Alam mo, panalangin mo, thy will be done. Kasabi mo, Lord, this cup, hindi pwede yung cup na inumin mo ganito, but not my will, your will be done. Yun ang pinakamaganda kapag ikaw nanalangin, your will be done palagi. Hindi yung will mo masunod. Ang tao maraming plano, ngunit ang Diyos ang nagpapatupad. Praise God. Hallelujah, praise God. Okay. Ano niya? Lapit na tayo. 47 na, praise God. Hallelujah. Okay. Punta tayo sa marital love, itong sabi ng Biblia, basic, meron tayong tatak. Tatak, nakakonek ka palagi sa pag-ibig yan, manibog mo man, gayon, sinlakas ng kumatay mo, ipinaglalaban yan, ang pag-ibig pinaglalaban yan. Walang bagay na maya, wala akong magagawa, kung ako'y ayaw mo naman. Ano ba, di ba? Hallelujah. Meron pa kami din na ganito, ano, brother? Ang tao'y marupo, kay dagling lumimot. Sa Diyos na ang lahat, siya ang pagsubok. Hallelujah. Kung dahil sa marital love, priceless. Hindi mababayaran ang tunay na pag-ibig, mga kapatid. Hindi na papasuksukan. Kahit anong gawin mo. Bakit? Ito, ang pag-ibig na yan ay galing sa Diyos. Sabihin mo, pag-ibig galing sa Diyos. Priceless. Praise God. Okay. Punta na tayo dun sa mga. Kung minsan nawawala itong bagay na ito kapag ang tao ay nagkakaroon ng mga problema sa kanilang mga relationship. Relationship. Bakit nawawala? Sabi ng Proverbs, praise God. Proverbs, brother. Yan, Proverbs. Amen. Proverbs chapter 12 verse 4. Ito ang minsan nawawala ang pagmamahal kung nasisira ang pagmamahal kung nangyayari ito. Sapagkat ang mga lalaki ay mas tapat kaysa babae.
Tama ba? Ano mas matapat? Lalaki, babae? Lalaki. Ayan, tama yun. Kawikaan chapter 12, verse 4. Kawikaan, Proverbs 4. Yan na. Kawikaan chapter 4, verse 12. Chapter 12. Yan. Ang mabuting babae, ano niya? Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa. Yan, praise God. 12. Para baka, naman, ano bang sinasabi ni Pastor? Wala naman sa Bible. Meron. Kawikaan chapter 12, verse 4. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa. Ngunit, yan, basa natin. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa. Ngunit, kanser sa buto ang masamang asawa. Tama ba o hindi? Bakit sinabing kanser? Siya ang dahilan kung bakit napapawalay doon sa pangako ni Lord na sinabi niya na marital love is priceless. Parang nawawala yung init ng kanyang pagmamahal. Bakit sinabi niyang meron bang masamang asawa? Meron sa amin, marami mga patay. Nagtatrabaho yung lalaki, yung babae nandun sa tunggitan. Praise God. Hallelujah. Pagkikismisan, yun ang masama. Kaya, wala tayong magagawa kasi wala pa naman sa Panginoon. Pero kung yung mga nasa Panginoon ay alam ko na mabubuting asawa kayo. Praise God. Palakpakan natin. Hallelujah. Praise God. At wala na kayong ibang iniisip kundi pamilya. Bakit nandito kayo? Para iangat ang pamilya kasi kulang ang hanap buhay nung pinagkakitaan ang asawa. No? Kaya kayo nagtitiis. Don't worry. Meron sinabi ng Biblia, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya kung tiis lang, pero huwag niyong isipin na hanggang dito na lang kayo. Kaya meron ko siya na pinagsabihan ng kapatid na matagal na dito, bata pa noon ng kanyang anak, ngunit kayo nagpapagraduate na, bukas na sa next year na. Itong year na ito, magpapagraduate na. Siguro naman sabi ko sa kanyang anak, huwag ka munang mapagjowa, magpapasais-pasa mo muna ang kasi nurse siya. Papasama mo muna yung board mo, pagkatapos naman, ikaw naman ang pupuntang magtrabaho. Pauwiin mo na yung nanay mo dahil yung papa mo, matagal nang nagtitiis yan. Sabi niya, pastor, sabi niya, yung kalagahan ng mga asawa. Praise God. Kaya wala na kayo iniisip, napaganda, yung mga mabuting asawa, wala nang iniisip kundi yung kanilang mga pamilya. Pero number one yan mga kapatid, kailangan ninyo palagi kayong connected kay Lord. Yung connection ni Lord, pag ikaw ay nasa Panginoon, sabi ng Biblia, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things, lahat ng mga bagay na gusto mo mangyari sa pamilya mo, mangyayari. Hallelujah. Kaya huwag kayong aatras. Kung may mga trials and testing man sa buhay ninyo, huwag kayong aatras sa Panginoon. Ito lang, sa church lang natin matatagpuan ang tunay na kapahingahan. At ang salita ng Diyos na nagbibigay joy sa iyong mga puso. May problema man, wala namang taong walang problema. Yung walang problema, pag ang paa ay nagpantay na. Wala nang problema, no, di ba? May problema ba yung nagpantay ng paa? May problema, wala? Meron! Mahal ang ataol. Pero ba nakita? Ikaw naman, namatay ka na. Paano na ba? Ang dami mo pang utang. Namatay lang na. Sinisisi pa yung utang. Praise God. Hallelujah, praise God. Okay, kami ng Biblia. Ito naman sabi ng mga lalaki, yan. Hindi na lang puro babae pinag-uusapan natin. Ephesians chapter 5, verse 33. Yan. Kaya kayong mga lalaki, sabi niya,
mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang iyong asawa. Yan. Kami na, igalang. Gawin mga lalaki, mahalin. Paano namin may papakita ang aming pagmamahal sa mga asawa namin? Abay, maraming bagay yan. Ano? Kaya ng asawa ko. Pag pinapakita ko yung pagmamahal ko siya, sabi na, punta tayo sa kainan. Anong kainan na? Gusto ng kain? Anong gusto mong pagkain? Sabi naman niya, sa Jollibee, sa McDonald's. Hindi ako kumakain ng kami. Punta na lang tayo sa Toro-Toro. May balatong doon. Sabi ko, ikaw na lang ang pupunta. Sabi naman na ganyan. Kaya, ang gagawin ko na lang, bibigyan ko na lang ng pera. Yan. Ikaw na lang, pupunta ka doon sa gusto mong pagkain. Ako naman doon sa gusto pagkain. Yung balatong lang naman ang gusto ko. Praise God. Hallelujah. Okay, kaya, nandun na. Okay, wala na. Kaya, mga lalaki, okay. Doon natin. Okay, sabi niya, sa verse, Ephesians chapter 5, verse 33. Yeah. Chapter 5, verse 33. 5 minutes pa. Bilisin mo na. Hindi ko natatapusin. Bukas, tutuloy pa ba? Bukas ano? Tutuloy pa bukas. Wala pang conclusion ito. Saka na lang. Anong mas maganda, yung busog o isang bitin? Mas maganda yung bitin. Kasi ulang kinain ko eh. Pag busog ka na, matutulog ka na, gaya ng biglat. Pag yung biglat, yung ahas, pag busog na yun, matutulog na yun. Kahit tadyakan mo pa yung pagbusog yan, hindi na makagising yan. Okay? Subalit, ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa, gaya na yung sarili, ang mga babae, igalang ninyo ang iyong asawa. Malayo man ang distance nyo sa asawa nyo kapag siya'y nagagalit, intindihin niyo sila. Sabi mo sa kapatid, intindihin mo. Bakit? Wala ka kasi doon. Maintindihan mo. Praise God. Okay. Verse 34. Wala. Tas mo. Verse 34. Bakit hindi ba yung tuloy-tuloy yan? Hanapin. Ay, hanapin pa. Naka-copy-paste ko pa. Ay, ganun ba? Sa internet. Parang ganda itong kanya. Maganda talaga. Ay, in Jesus' name, uuwi ka sa bahay. Bakit Manila ha? Kahit araw pwede. Ano? Sabi ng Biblia, anuman ang patungan ng iyong kamay, be it unto you according to the word. Maging sasakyan, pag meron uwi ka sa bahay, uwi ka sa bahay. Basta gusto mo, basta yun, kung meron kang gustong kunin, hands mo, lay your hands in the sick will recover. Ay, di ba? 34, walang 34. Walang wag na. Pero ito, mga babae, pasagop kayo sa iyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Colossians pala, number 18. Praise God. Okay, wag na. Ito naman ang inutos ko sa mga asawa, hindi mula sa iyong, kundi mula sa Panginoon. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Huwag makipaghiwalay. Sabi na huwag maghiwalay. Bakit? Anong malay nyo? Mga babae, baka kayo ay magiging kasangkapan ay kaliligtas ng inyong asawa. At kayong lalaki, anong malay nyo? Baka kayo naman ang kasangkapan ay kaliligtas ng inyong asawa. Ngunit, para maiwasan ang pakikiapig, bawat lalaki at babae dapat magkaroon ng sariling asawa. Dapat tuparin ang lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, gayon din naman ang babae. Okay? Itong mabigat. Ang lalaki nangangalunya sa asawa ay sa iba. Ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba dapat patayin.
Gayon din ang babae. Salamat, hindi ako namatay. Praise God. Na-born na ginako. Praise God. Nandito pala. Okay? Sabi ng Biblia, mga kapatid, mapunta na tayo sa ang pinaka-bless ni Lord. Alam Diyos, na-bless ni Lord ang mag-asawa ay maganda ang kanilang relasyon. Kung ang center of relationship nila ay nasa Panginoon, hindi kailanman yan mawawala. Kung mayroong pagkakamali ng isa't isa, magpasensyaan na kayo. Ganyan. Wala namang mag-asawa na hindi nag-aaway. Di ba? Meron ba mga kapatid? May mag-asawa nag-aaway. Siguro si Mr. Milanyo lang, saka si Amy hindi nag-aaway. Nag-aaway din ba kayo? Hindi naman pagbigyan. Yun ang weakness ng lalaki. Amen. Kaya kapag umuwi kayo, pagbigyan nyo naman. Kasi nag-aapoy yung pagmamahal nila uwi ko darling, yan, naghahanda na yan. Parang sister, nagpapagwapo na yan, nagpapabango na yan. Kahit pag-arak, hindi na iinom yan. Pero meron yan, alam ko yan, pag umuwi na, parang Texas pa. Parang kang Texas. Nusak tikasta, asawa na. Ikararag kung magawid ka lang. Ito ang asawa man, sabalin mo na ako na. Na yan. Ang tagal mo dito, pag uwi mo naman, bigay mo yung gusto niya, yung kapritsyo niya. Amen, mga kapatid? Okay, praise the Lord. At okay, kapag tayo, isa lang ang alam ko dyan, mga kapatid. The conclusion of life is to serve the Lord, sabi ng Ecclesiastes chapter 12, sa last verse, ito ang conclusion na fear God and obey His word. Sapagkat walang bagay na ito ay nakatago sa Panginoon. Dahil sabi niya, if you want to continue to experience healthy and happy marriage, submit to God, make Jesus the Lord in your marriage and Bible and final authority of your marriage. Tama nga naman eh. Kaya kapag nandito kayo mga kapatid, lalo kayong lumapit sa salita ng Diyos. Sapagkat yung salita ng Diyos ay nagbibigay espiritu at buhay. Kapag yung salita ng Diyos, kita siya, hello darling, how are you? Hanapin mo muna ang karya ng Diyos, itong magbibigay. Alam niyo, lumalabas sa bunganga natin, o itinitis mo, meron anointing yan na nagbibigay nagpapabago ng ating mga sitwasyon na lalo na sa mga mahal nyo sa buhay. Stay healthy. Before giving, keep yourself emotion and spiritual healthy. Kung kunting bagay lang, patawarin nyo na. Sabihin mo, kunting bagay lang. Patawarin mo na. Patawarin nyo. Kung minsan hindi niya siya, lalo na yung far distance relationship. Lalo na kung long, ano tawag yun? Milanyo? Si Milanyo no, may nobya yan eh. Yung leader namin 6 years. Amen. 6 years. Ngunit nung pumunta sa Amerika na, umawit si Milanyo ng ganito. April boy. Pero yun naman ang dahilan kung bakit siya nakapunta noon sa Japan. Sabi niya, parang nangangayat ka, parang nagkakasakit ka. Masakit. Anong masakit? Sabi ko anong masakit? Lalaki ka. Engineer ka naman. Marami pang babae dyan. Sabi ko sa kanya. Amen. Marami pang babae. Alam niyo, gusto mong pumunta sa Japan. Sabi ko, meron ba kayong kilala? Hingin natin sa Panginoon. Alam niyo, wala kaming kakilala. Nung lumabas sa mga ko, gusto mong pumunta sa Japan, oo, sabi niya, ang Diyos ang nagbigay ng tao na connection para siya ay makapunta sa Japan. Kaya ingatan ninyo kung anong lulumalabas sa bunga nyo, pinapakinggan ng Diyos yan. Yung gusto mong mangyari sa buhay mo, lalo na 2026, mangyari yan kung hindi ka magdadaw. Lahat na may hinihingi magsabing praise the Lord. Okay, Numbers, isa pa. Numbers 23 verse 19. Ito, pakinggan nyo ha. Ito ang iiwan ko sa inyo na salita ng Diyos para kayo ay manatili sa good relationship sa iyong mga asawa. Praise God. Pangako nilo. Numbers 23
verse 19 to 20. Yeah. 19 to 20. 19. Oh, 23. 19 to 20. 19. Meron na. Baka. Kita nyo yan dyan, mga kapatid. 19 to 23. Chapter 23, verse 19. Ang Diyos ay di sinungaling. Sabi niya, no? Diba? Yan, praise God. Haba-haba. Maba. Okay. Saan mo, Mister? Ito mo naman. Yun. Ang Ayan. Diyos, ang Diyos ay sinungaling na ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Sorry. Ano mang sabihin niya, kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang utos sa akin, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang gawin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay tayo. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Yan. Ano ba? Ano man sabihin niya, kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Saan mo matatagpuan ang salita ng Diyos? Kapag nangako na, sa Bible. Kaya mahalin mo ang Bible. Kapag minahal mo ang Bible, mahal mo rin ang Diyos. Kasi hindi pwede maghiwalay ang Diyos at ang kanyang salita. John 1:1, sa pasimula, mayroong salita. Ang salita ay nasa Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya kapag meron kang nabasa, there are many promises of God. 32,000. Sinasabi ng Bible scholar, 32,000. Ilan bang verse ang nakatanim sa puso mo na pwede mong ihayag sa Panginoon kapag ikaw ay nanalangin. Kapag nangailangan ka ng pera, masasabi mo, Lord, sinabi mo sa iyong salita, my God will supply all my needs. Kung nangailangan ka ng kagalingan, sinabi mo sa salita, 1 Peter 2:24, inawit ni Kristo niya, basol tayo ang krus o pagagyan tayo na nalintay, kababaan, sugat na yung pagka. Yun lang naman ang ikukot natin ang hulog sa Panginoon eh. Kaya sabi ng Biblia sa verse 20, sabi niya, sa verse 20, Ang Diyos nawala. nilang si Yahweh ang kanilang kasama. Pinapahayagin ng siya ang hari nila. Ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sila pinaglaban niya ng tulad sa mailap na toro. Si Jacob ay hindi makakayang pulamin. Ang Israel ay hindi maaaring sumpain. Tungkol sa Israel ay ito sasabihin. Ibang translation parang may kuna yan, may paliwanag na, no? Yeah, may paliwanag na. Ano ba ang sabihin niya, gayong gagawin kong mga kumansya, kanyang tutuparin ang utos sa akin, sila'y pagpalain ang pagpapala ng Diyos, di ko na kayang bawiin. Kapag pinagpala ka ng Diyos, hindi na babawiin ni Lord. Mangyayari na yan. Kaya gusto ng Diyos ang pagpapala yung magandang marriage natin sa Panginoon. Ano? Okay, sabi ng Biblia, praise God. Okay, meron pa isa. Kaya stay healthy, be forgiving, keep yourself emotion and spiritual healthy. Attend kingdom groups, recognize the role of the church in making your marriage success. Yung kaya pumupunta tayo dito kasi sabi ng Biblia, Hebrews 10:25, do not neglect to attend your fellowship. Pagka naririnig mo dito ang salita ng Diyos. At kapag naririnig mo ang salita, lumalaki ang iyong pananampalataya at nagkakaroon ka ng joy to the world. Ayan, anong joy to the world? Joy ng iyong sarili. Amen. You can only find joy in Jesus Christ. Because the author of joy is the Lord. The fruit of the Spirit, love, joy, peace, gentleness, patience, long-suffering, and humble. Okay, praise the Lord.
Salamat sa Diyos dahil naniniwala ko na sana naman naintindihan nyo. The apple of the eyes is very dear. Kay Solomon, hindi lang si Solomon tayo, very dear ang apple of the eyes sa ating mga asawa. At yung narinig ninyo mga kapatid, ay mangyayari ito in Jesus' name. Amen? Tumayo tayo lahat, let's pray. Malantas natin rin kanang kamay sa Panginoon, sabihin natin, Lord, salamat po sa narinig ko, mangyayari sa aking buhay, mababago ang lahat, Panginoon, lahat ng hindi mabuti, magkaroon ng mabuti, Panginoon. Thank you, Lord, sa aking pamilya, in the name of Jesus. Sabi natin, so, thank you, Lord, sa aking pamilya, Panginoon, maingatan, lalo na ang aming marriage life. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Kung nalang, Lord God, salamat, Panginoon, sa iyong kaputihan. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Kayo po ang siyang manguna po ng mga anak mong ito at patuloy, Lord God, na magsilbi, na gabay ng mga salita mo sa bawat isa, God. Thank you, Lord, kung meron mang pinagdadaanan nila, Panginoon, ikinukumit namin sa iyo. Sabi mo sa iyong salita, commit yourself unto the Lord and He will engage you. Panginoon, pagpalain mo, ang church na ito, lalo pang dumami. Thank you, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.